Wala na po sa Pilipinas ang Bagyong Luis. Nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility kanina. Pero nag-iwan ito ng matinding pinsala sa probinsya ng Cagayan at sa ilan pang mga lugar sa norte, gaya ng Ilocos kung saan maraming pananim ang nasira. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi natamo ang inaasam ng otoridad na zero casualty. 3 ang kumpirmadong nasawi, kabilang ng isang sanggol. Live mula sa Lawag City, Ilocos Norte, may report si Haji Rieta. Haji. Yes, Ma'am Jess, kanina nga sa pagkot natin talagang tayo mismo nasaksihan natin yung hagupit ng Bagyong Luis. Dito lamang yan sa lalawigan ng Ilocos. At maraming mga poste ng kuryente at maging na rin mga kawad nito ang talagang hindi pinatawad ng lakas ng hangin ng Bagyong Luis. At hanggang sa ngayon nga, Ma'am Jess, waring supply ng kuryente ang ilang bahagi ng lalawigan, pero ang mga otoridad naman ay ginagawa na nila ang kanilang makakaya nang sa ganun ay 100% nang maibalik ang supply ng kuryente. Narito ang report. Nabalot ng dilim ang Tuguegarao sa Cagayan matapos ang malakas na hangin at ulan kahapon. Ang ilan inabutan na ng bagyo sa daan. Kinabukasan, bumulaga ang pinsalang iniwan ng bagyo. Mga nagtumbahang poste, puno at mga pinadapang pananim. Halaman namin diyan, ang daming nasira. Gaya yung mga vegetable namin, wala na. Kaya yung mga tanim namin ng mga gulay, doon kami kumukuha ng pangkuan namin, mga pang-araw-araw na gastos namin. Sa kasagsagan ng bagyo, isang sanggol ang binawian ng buhay. Habang nagpapagatas yung mother, bitbit na yung baby, ay yung adjacent na punong kahoy sa tabi ng kanilang bahay, nabuwal ito at tumama sa kanilang bahay. At yung bahay ay made up of light materials lang ito. At siyempre, nung tinamaan ng hard object yung baby. Kasunod ng malakas na ulan ang pagtaas ng tubig sa Cagayan River, habang tuluyan ng umapaw ang Chico River. Nagmistula namang malawak na dagat ang kalsadang ito sa Manaoag, Pangasinan. Wala ring kawala sa bagsik ng bagyo ang mga palayan at ilang bahay. Ayon sa PDRRMC, umapaw ang mga ilog sa ilang bayan na naging dahilan ng matinding baha. Sa pinakahuling tala, mahigit 63 pamilya ang inilikas sa evacuation centers. Malalim po, ma'am. Malalim? Oo. Pwede sa Manaoag, sir? Hindi, first time po. Ngayon lang po. Kayo pala pumunta dito? Hindi, ngayon lang kararating ko lang po. Galing abroad. Nananatili rin sa evacuation centers ang 6 na pamilyang naapektuhan ng landslide sa bayan ng San Fabian. Tumagilid pa ang isang truck na ito sa 2 bahay nang may tulak ng gumuhong lupa. Sa Benguet, pansamantalang isinara sa malalaking sasakyan ang bahagi ng Cannon Road kasunod ng landslide. Binuksan din kanina umaga ang bahaging yon matapos matanggal ng DPWH Benguet ang nagkalat na debris. Nakatikim din ng bagsik ng bagyo ang lalawigan ng Ilocos Norte. Sa bayan ng Bacara, halos bumigay ng malaking posting ito, dahilan para maapektuhan ang supply ng kuryente. Nabagsakan naman ng isang puno ang isang bahay sa bayan ng Pasukin. Butit nailigtas ang 80 anyos na nakatira roon. Ang palaisdaang ito sa Lawag City, hindi nakaligtas sa mga inanod na water hyacinth. Para naman hindi mabuwala ilang bahay sa coastal areas, tinalian na ang mga ito. Ang purpose daw niyan ay kapag malakas ang hangin, hindi agad matatangay at maililipad nga yung mga bubungan ng mga bahay at hindi rin matatangay ng malakas na alon mula naman doon sa dagat na ito. Laking pasalamat ng mga residente dahil sa seawall na ito. Dahil kung walang seawall, tiyak na yung tubig sa dagat pupunta dito sa mga kabahayan at tiyak na matatangay ang maraming mga bahay dito. Sa bayan ng Santa sa Ilocos Sur, mga nangangalit na alon ang ipinatikim sa mga residente. Sa Zambales, maliban sa mga nabuwal na puno, signages at poste, binahari ng ilang barangay matapos umapaw ang mga ilog. Pagdating po dito sa labas, hanggang lampas liig ko na po yung tubig. Kaya ang ginawa na lang namin yung sa mga bata, ang ginawa namin, nilangoy na lang namin. Nilangoy na namin papunta sa taas ng daan para maligtas po sila. Abot tuhod na baha naman ang naitala sa Hermosa, Bataan. Ang mga residente nagbabangka na. Hindi naman nagpapigil ang mga taga-Gabaldon, Nueva Ecija at sinuong na lang ang baha sa kanilang lugar. Hindi man direktang tinamaan, ilang probinsya sa Bicol Region ang nakaranas din ng hagupit ng Bagyong Luis.
3 bangka sa Sorsogon ang lumubog dahil sa naglalakihang alon. Kada taon, 19 hanggang 20 bagyo ang karaniwang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ngayon, pang-12 bagyo na si Luis. Ma'am Jess, ayon nga sa NDRRMC ay 3 itong kumpirmadong casualty sa buong bansa dahil nga sa bagyong Luis, which is much smaller kumpara sa mga nagdaang bagyo. At dito nga sa lalawigan ng Ilocos Norte ay 0 casualty. Ito yung pinagmamalaki ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte dahil napaka-epektibo raw yung kanilang proactive na mga isinagawang hakbang. For example, Ma'am Jess, yung pagsasagawa ng mga preemptive evacuation sa mga residenteng nakatira sa mga low-lying areas at sa mga nakatira sa mga coastal areas, Ma'am Jess. Liwanagin lang natin, Haji, baka malito lang yung ating mga kababayan, no? 0 casualty dyan sa Ilocos Norte. Pero sa ibang mga lugar pa, may 3 nang naitalang casualty ang NDRRMC. Yes, Ma'am Jess. At yun nga yung pinagmamalaki ng lokal na pamahalaan dahil yung epektibo raw kasi, Ma'am Jess, yung kanilang isinagawang proactive na mga isinagawang paghahanda rito at maagang naabisuhan yung mga residente na nakatira nga sa mga matatawag na danger zone o ito yung mga lugar kung saan mayroong mga landslide prone area o yung mga flash flood prone area, Ma'am Jess. Pero ang ginagawa naman ngayon dito sa lalawigan nga ng Ilocos Norte ay meron pa kasing ilang lugar hanggang sa ngayon ay wala pa ring supply ng kuryente, pero pinipilit naman na maisabalik na hanggang ng kanilang makakaya nang sa ganun ay 100% na itong supply ng kuryente. At mabanggit ko lang din, Ma'am Jess, medyo nakakalungkot lang din sa ibang mga kababayan natin na mga magsasaka dito sa Ilocos Norte dahil harvest season ngayon at marami sa mga pananim na palay ang talagang hindi pinatawad ng bagyong Luis. At ayon nga sa PDRRMC ng Ilocos Norte, umabot sa mahigit 9 million pesos yung halaga ng mga napinsalang agricultural products ayon niya sa kanila, Ma'am Jess. Yun nga ang masaklap kasi at this time, ngayong buwan na to ng Setyembre hanggang next month, yan na yung kasagsagan dapat ng ani ng palay at pati na mais. Yes, Ma'am Jess. At alam din natin, ito yung mga buwan kung saan matatawag natin na lean months. At although ang sabi naman ng lokal na pamahalaan, Ma'am Jess, ay magbibigay sila ng mga palay at magbibigay din sila ng mga bigas sa mga residenteng apektado nga ng bagyong Luis dito, Ma'am Jess. Haji, base sa naranasan nyo at base na rin dun sa mga nakakwentuhan nyo dyan, ano ang mas matinding tumama dyan? Malakas ba yung hangin at yung ulan? Malakas din? Sabay ba itong tumama dyan sa Ilocos? Ang pinakamalakas na talagang naramdaman nila, Ma'am Jess, ay yung malakas na hangin. At tayo personally, mabanggit ko lang din na naranasan din natin yung malakas na hangin. Dahil dun sa tinutuluyan nating bahay, talagang ramdam natin yung pagkalampag ng mga bintana at nabasag pa nga, Ma'am Jess, yung salamin doon sa bintana. At yung mga nakapanayam naman natin ng mga residente, gaya nga kanina nung nakausap nating matanda, ay bigla na lang bumagsak yung matandang puno sa kanyang paming bagyo na raw na dumaan ayon sa kanya ay ngayon lang daw ito nabuwal. At maging na rin, Ma'am Jess, yung mga bahay doon sa mga coastal areas ay hindi rin sila nagbabayad dahil itinali nila yung mga bahay nila sa puno ng nyog. Yung iba, mga magkakatabing bahay, talagang may mga tali na rin sa kanila at nang sa ganun, mas maging matibay daw dahil napakalakas daw talaga ng hangin. When it comes to rain naman, Ma'am Jess, hindi naman ganun kalakas yung ulan dahil yung inaasahan sana na magkakaroon ng flash flood, lalo na doon sa may mababang lugar ng sabayan nga ng Paway, halimbawa, Ma'am Jess, ay hindi naman umakyat o nadagdagan yung tubig at hindi nagkaroon ng flash flood gaya nga na inaasahan, Ma'am Jess. So, mas yung hangin ang tumama dyan sa Ilocos. Tama, Haji?
Yes, Ma'am Jess, tama po. Okay. Yung karagatan, kitang-kita sa video, no? Lalakas ng mga alon. So, it goes without saying, bawal pa rin hong maglayag. Lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat o yung mga bangka ng ating mga mangingisda. Bawal na bawal. Lulubog lang po yan. Kaya wag humuna kayong pumalaot. Yes, Ma'am Jess, at ang kwento naman ng mga mangingisda na nakapanayam, kahit na gusto nilang pumalaot at mangisdang ay ayaw naman daw nilang i-risk yung kanilang kaligtasan dahil nga napakasungit ng dagat. At pasalamat nga nila, Ma'am Jess, na dahil sa ngayon ay talaga napapakinabangan na nila yung seawall doon dahil kwento nila noong mga nagdaang bagyo ay talagang humahampas yung mga gahiganti raw na mga alon sa mga bahay nila at kapag daw walang seawall talagang matatanga yung kanilang mga bahay. Well, for now, habang hindi sila nangingisda, Ma'am Jess, ay meron namang alternative na kabuhayan itong mga kababayan natin, lalo na doon sa bayan ng Pasukin dahil meron naman doon ang produkto kasi ng Pasukin, Ma'am Jess, ay asin at yung pebbles at pansamantala yung muna ang kanilang kinabubuhay habang ibinagbabawal pa ang pangingisda sa mga karagatan dahil nga sa bagsik nito at sa laki ng mga alon mula rito, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Haji Rieta Joste Agnina. Ingat kayo dyan sa Ilocos Norte.